magsusuot sila ng tila baga damit tupa. Huwag sinabing damit tupa, ibig sabihin magkukunwari na parang mga tupa para makapag-infiltrate sila sa kawan. At kapag na-infiltrate na nila ang kawan, so that is the time na ipapakita na nila yung kanilang totoong kulay na ano pala sila, mga maninila pala silang lobo. So yun, magpipretend, yung sinasabi, pag sinabing damit tupa, they will pretend to be a sheep para makapasok sila sa grupo ng mga tupa ng kawan. Kasi kung hindi sila magpe-pretend, hindi sila magkukunwari, hindi sila gagamit ng salita ng Diyos, hindi sila makakapasok sa kawan. So, ang ganong estilo ay talagang style na ng demonyo noon pa. So, magkukunwari siya. Sabi nga na sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat ang demonyo man ay maaring mag-anyong anghel ng kaliwanagan. So, ito ang kanyang mga lagad originally ay kanyang pinagsasabihan na mag-ingat sa mga darating or sa papasok na mga baulaang propeta na magkukunwari na kabilang sila sa kawan. Na magkukunwari ay mananampalataya din sila, may dala-dala din silang Bible. At mag-share din sila sa iyo ng Word of God. But alalahanin natin na hindi ko muna may bit-bit na Biblia or nagsishare sa atin ng Word of God is paniwalaan na natin kaagad. Kasi alalahanin natin, maging ang Panginoong Jesucristo nung tinukso sa doon sa wilderness for 40 days and 40 nights, maging ang Diablo ay gumamit din ng banal na kasulatan. Diba? Basahin niyo po doon sa Matthew chapter 4, napakalinaw po doon. So it does not mean na kapag tila baga mabait itong tao na to kasi may Biblia na hawak, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na magdadamit ng tupa. Hindi ito literal na damit, hindi ito literal na kasuotan, kundi ay magkukunwari sila, magpipretend sila to be one of us. So, ganyan ang nangyari, di ba? Marami ng mga Katoliko ang napunta sa iba't ibang mga sekta, sa grupo nitong mga taong ito. Kasi, ang akala nila, kasi Biblia naman di ba? Akala nila, isa lang naman yung pinaniwalaan natin. So, pupunta sila sa inyo, mababait sila, magpapaliwanag sila sa inyo ng mga salita ng Diyos galing sa Biblia. Of course, i-welcome mo ngayon sa bahay mo. Then later mo malaman na iba pala yung mga turo na dala-dala nila. Siya nga, dapat, ang sabi ni San Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 11, and then doon sa, sabi dito, may paalaala siya sa atin para hindi talaga tayo maligaw. Sabi niya rito, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi niya, be imitators of me as I am of Christ. Verse 2, I praise you because you remember me in everything and hold fast to the traditions just as I handed them on to you. So for us not to be deceived or not to be astray or maligaw or mapasama sa mga kupunan ng mga taong ito na may kanya-kanyang mga doktrina at katuruan, ay dapat manatili tayo, mag-stick tayo dun sa tradition or sa katuruan na noong pamang una ay ipinasa na sa atin. Yan, yung tinatawag na mayroon na sa simbahan, mayroon tinatawag tayo ng oral tradition, and then yung oral tradition na napipreserve ng simbahan, at saka yung magisterium, at saka kasama, of course, tayo sa Catholic Church, hindi pa nakakalam, meron po tayong tatlong saligan ng pagtuturo, yung tinatawag na oral tradition, the sacred scripture, and then magisterium. So, sinasabi ni San Pablo dito, sabi niya, I praise you because you remember me in everything and hold fast to the tradition just as I handed them on to you. So for us,
na hindi maligaw, balikan natin kung ano ba yung pinanggalingan natin, ano yung binaka-root natin. Kasi maraming mga darating. Yun sinasabi din, di ba? Binanggit din niya ng Panginoong Jesucristo doon. Inulit niya yun sa Matthew chapter 24. Marami sa huling araw, maraming mga darating. Sinabi niya, huling araw. Di ba? Ibig sabihin, may nauna, then may nahuli. Kaya kung titingnan natin, ano ba yung mga grupo na nahuli? Sino ba yung mga kabilang sa mga huling dumating? Na pagdating nila ay may pinakilala din sila, ay may itinuturo din sila. So sa ngayon, since na ganyan nakadami katulad nito, di ba? Itong mga tao sa likod ko, there are mga ilan lang lamang po yan. Sa mga nagdadala din ng mga aral and they are teaching na sila do yung katotohanan. Di ba? Ito, may mga local tayo dyan. Ito magkasunod, 1, 2, 3. Then 4, yung isa, ito. Then 5, 5 yan sila dyan. Yung iba, hindi pa siguro nasulat, nagawa. Sa baba, wala. Mga international, most of them. So, pinapaingat tayo ng Panginoon. Hindi ko muna may dalang Biblia, may nagsishare sa iyo ng Word of God, is kaagad-agad na natin tanggapin. So, ang sinasabi dito na mag-ingat tayo. Kasi magpipretend sila that they are one of us. Yun yung ibig sabihin. Kaya nakaka-infiltrate sila sa simbahan, nakaka-infiltrate sila sa atin, sa community natin. Kasi we are thinking they are one of them. Kasi magdadamit to pa. Ibig sabihin, magpipretend. Yun ang ibig sabihin. Hindi yun literal na damit. Kundi magpipretend sila to be one of us. So, until such time na ma-establish na yung friendship ninyo, then later on, kanila aaralan na kanilang doktrina, then yun na, masasama ka na sa kanila. So sabi dito para hindi tayo maligaw, sabi dito ni San Pablo, isa sa gagawin natin is manatili tayo doon sa kung ano yung turo na nung unang-una pa man na itinuro sa atin. Sabi dito sa 1 Corinthians 11:2, I praise you because you remember me in everything, and I hold fast to the traditions just as I handed them to you. At meron pa doon sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 15. Hanapin natin kung tama ako. Ito sabi dito. Buksan niyo po sa Bible nyo. Okay, sabi dito. Screen. Wala yata. Second Thessalonians. Second Thessalonians, hindi tama yung sa 1 Thessalonians 2:15. Sabi rito. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, sabi rito, therefore, brothers, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught, either by an oral statement or by a letter of ours. So for us na hindi ma-deceive nitong mga nagpapakilala, mga propeta, is dapat mag-stick tayo doon sa mga turo sa atin na ipinasa sa atin na nag-umpisa pa noong una. Ayan. So kung titignan natin, yun yung gagawin natin para hindi tayo maligaw. At hindi komo na may daladalang Biblia at mangaral sa atin, ay tanggapin na natin kaagad. Kasi pinag-iingat tayo ng St. Paul. Pinag-iingat tayo ng Panginoon mismo. Huwag kayo mag-iingat kayo sa mga bulaang propeta na magdamit tupa. Ibig sabihin, mag-pretend na to be one of ours. Na akala mo para mga tupa, kambing pala. O asong gubat pala. Kasi, sabi doon sa 2 Corinthians 11, verse 14, mag-ingat kayo sapagkat pinag-iingat tayo sapagkat sinasabi dito na and no wonder, sa verse 12 na, 2 Corinthians 11:12, and what I do, I will continue to do in order to end this pretext of those who seek a pretext for being regarded as we are in
the mission of which they boast. For such people are false apostles, deceitful workers, who masquerade, yan, nagmamaskara, nagkukunwari as apostles of Christ. Yan. And no wonder, for even Satan masquerades as an angel of light. So yan, hindi nakapagtataka daw na mangyari yon, na may mga nagpapanggap na kunwari sila daw tuong propeta, mga galing sila sa Diyos. Pero kung idaan mo na lang, test every spirit, i-qualify mo sila by testing them of their spirit, katulad ng sinasabi ng Ebanghelyo ngayon na by their fruit they shall know them, and sa paraan na papaano natin sila malalaman is by testing their spirit sa pamagitan ng kanilang bunga. Sinasabi ng 1 John chapter 4, ito yung paraan, isang pangalawang paraan na para ma-identify natin sila is testing the spirits. Verse 1, Beloved, do not trust every spirit, but test the spirits to see whether they belong to God, because many false prophets have gone out into the world. So you see, sa dami-dami na ngayon, nagsisilutangan, nagdadala ng sinasabi ng mabuting balita. So, paano natin sila makikilala? By testing them in the spirit. At paano na para hindi tayo maligaw? By holding fast to the traditions handed on to us nung unang panahon pa na ipinasa sa atin. Ano ba yung tradition ng pananampalataya na ipinasa sa atin? Tingnan natin from the very beginning. Di ba? It is the Catholic tradition. It is the Catholic faith. It is the Catholic teachings. So, yun yung panghahawakan natin. Hanapin natin kung saan sa San Pedro. Saan nakaugnay? Saang simbahan nakaugnay sa San Pedro? Sapagkat si San Pedro ang pinagkatiwalaan ng Panginoon ng susi. Pinagkatiwalaan ng simbahan ng mga laga ng kanyang kawan. Yan. So, mag-ingat tayo. Yun yung mga pag-iingatan natin. Hindi ko muna nagdadala sila ng mabuting balita, or nagdadala sila ng pangalan ng Panginoon, paniwala natin kaagad. Sinabi na yan ng Panginoon doon sa Matthew 24. Di ba? Very clear. Dito sa Matthew 24, ang sinasabi dito, pinag-iingat pa rin tayo. All throughout na mga pahina dito sa Biblia, ay pinag-iingat tayo palagi. So, ang isang paraan para hindi tayo maligaw, hanapin natin kung saang simbahan nakaugnay si San Pedro. Kasi kung doon si San Pedro, ibig sabihin secured tayo. Kasi siya yung pinagkatiwalaan ng susi. Matthew 16. Siya yung pinagkatiwalaan para mga laga ng kawan. John 21:15-19. Di ba? Okay. So sabi dito sa Matthew 24, isa pa rin to. At isa pa, para hindi tayo maligaw nitong mga nagkukunwari na mga tupa or one of us, mga bulaang propeta, is manatili tayo sa tradisyon na itinuro ng Panginoon. So parang dalawa yung natin. Dalawa yung natin. Then, the magisterium of the church. Okay. Ito. Matthew 24, sabi rito, buksan niyo po sa Bible niya. I'm just doing it quickly kasi maya papasok. Pasok ako tayo, trabaho tayo. Sa Matthew 24 verse 4, sabi dito, Jesus said to them in reply, See that no one deceives you, for many will come. Ibig sabihin, pag sinabing welcome, ibig sabihin, yung mga huli ito, mga darating pa lang. Yan. So, sino kaya, doon pa lang malalaman mo na kagad, matitest mo na sila kagad, kung sino-sino yung mga darating. Many will come in my name, yan, sa pangalan ko, dala-dala yung pangalan ng Panginoong Jesucristo, taglay-taglay yung pangalan ng Panginoong Jesucristo, para kapanipaniwala. Para hindi mo masuspetsahan na hindi pala sila galing sa Panginoon. Dala-dala nila yung pangalan ng Panginoon.
Naisip nyo na kung sino yun, ng mga yun. So, hindi kumo na nagdadala ng pangalan ng Panginoon ay tanggapin mo na kaagad. Sabi dito, Jesus said to them in reply, say that no one deceives you, for many will come, maraming mga darating, yan, many will come. Pag sinabing maraming mga darating, ibig sabihin ito yung mga huli, mga dumating eh. Sabi niya, saying, I am the Messiah, and they will deceive many. I am the Messiah. Sinasabi nila, pag sinabi nila na, ang simbahan namin ay kay Kristo. Ito yung mga tao kasi ang church and Jesus is inseparable. So, pag sinabing, I am the Messiah, ibig sabihin, dala-dala nila yung pangalan ng Panginoon Kristo. Marami na gumagawa niyan. Meron din talagang literal na ginagamit ang pangalan ng Panginoon Kristo at sinasabing sila yung Mesiyas. Meron din ganun. Meron din mga tinatawag na indirect na gumagamit sa pangalan ng Panginoon Kristo by using His name, using the name of the Lord Jesus Christ, being affixed in their church. Diba? Naka-affix sa kanilang simbahan. Kasi kung naka-affix sa kanilang simbahan, o di ba parang, paanong hindi kay Kristo to, nakapangalan kay Kristo eh. Di ba? Madali kang mapaniwala ngayon, pero prior pa man nito dumating, ay pinag-iingat na tayo ni San Pablo. Many will, ang Panginoon sa Kristo, magiging San Pablo. Huwag tayo magbasta-basta maniwala. Di ba? So, hindi tayo basta-basta maniwala. Dito sa Galatians chapter 1, hanapin natin sa Galatians chapter 1, mga kapatid. Meron din dun eh. Meron din dun. So, iingatan natin. Mag-iingat talaga tayo. Huwag basta-basta maniwala na kapag may nagsabi, ay, galing ako sa Panginoon. Yung sabi dito. Ito. Isa pa sa babala ng isa pang babala ni San Pablo maliban doon sa paalaala niya doon sa 2 Corinthians 11:14. Sabi niya, but even if we or an angel, sabi niya, from heaven should preach to you a gospel other than the one that we preach to you, let that one be accursed. So, kung ang magdating sa atin na kahit magsabi pa sa anghel siya, or but even if we or sila man or anghel from heaven should preach you gospel other than the one that we preach to you, let that one be accursed. So you see, kahit anghel bara, kahit sila pa, kung iba na doon sa dati nilang itinuturo, yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 at saka 1 Corinthians 11 verse 2, na hindi tradition na galing sa mga apostol, ay wag nating tanggapin. No. Let that one be accursed. Well, hindi mabigat yun. Let that one be accursed. Yan. So yun mga kapatid, pinag-iingat tayo ng Panginoon. Hindi kumo na nagdadala sila ng pangalan ng Panginoon Kristo, pero iba ang tinuturo nila sa kung ano ang itinuro ng mga alagad mula nung una hanggang sa kasalukuyan, ay pinag-iingat tayo ni San Pablo. At sabi nga ng Panginoon, doon sa Matthew 24, na maraming darating at meron na natupad nga. At in our very eyes, ito itong mga nasa likod, sa background ko, these are people na who claim, they came from God actually. Sinasabi nila, they came from God. Pero kung sabi ni San Pablo, ni St. John sa 1 John chapter 1, testing every spirit, is ma-identify mo na kaagad na they didn't came from God. Hindi sila sinugo ng Diyos. Sinugo lamang nila ang kanilang sarili. Kasi kung totoong sinugo sila ng Diyos, they're supposed to have a one message. They're supposed to
They are united, pero hindi sila nagkakaisa. So, ibig sabihin, failed na kaagad sila doon kung ititest natin yung spirit nila. So, mga kapatid, so yun yung paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Sa Matthew 7:15 to 20 na mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo na sa mga bulaang propeta. So pati doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 3. Huling araw, sabi niya sa huling araw. Sa huling araw. Yan may comment ni Guapo Brad. Sabi niya sa huling araw mga kapatid. Doon sa 1 Timothy 1:3, Act 4:1-3, sinasabi doon mag-ingat pa rin tayo kasi sa huling araw. Ayan. Sa huling araw daw, ibig sabihin mga dumating, mga darating. Sabi niya. Ano sabi doon? Sa 1 Timothy 1:3. Yan. 1 Timothy. So, of course, in-accuse nila ito sa atin, mga kapatid. Pero actually, balik ito sa kanila. Ito yung comment ni Guapo Brad na isang member ng Inc. Okay. Sabi dito. Now, the Spirit explicitly says that in the last time. Explicitly says that in the last time, so related pa dun sa sinabi natin na maraming mga darating. Actually, ang konteksto daw nito sa mga nag-aral, it refers to the Gnosticism. So, it refers to Gnosticism. But, hindi lamang, kung titingnan natin, parang hindi lamang Gnosticism eh. Kasi sabi dito, now the Spirit explicitly says, so, nagsasalita ang Espiritu Santo, yun, nagsasalita. So, kitang-kita na ang Espiritu Santo pala ay hindi kapangyarihan lamang kasi nagsasalita siya explicitly says that in the last time, sa huling mga araw, some. Yan, kasi ginagamit nila ito na natalikod daw yung iglesia na itinatag ng Panginoon, pero sinasabi dito, some. So, naiintindihan naman natin siguro yung salitang some. Ang ilan. So, hindi yan magamit na natalikod ng simbahan. Then, okay, may gunting na, may signal na ng gunting. Will turn away from the faith, yan, tatalikod sila sa pananampalataya, yan. Tatalikod sila sa pananampalataya, itong mga taong ito, obviously, alam natin, lahat sila may mga background na nanggaling lamang sila sa Catholic Church. At itong verse na ito, may kaugnayan sa 1 John chapter 2 verse 19 na sinasabi doon na sila'y dati nating mga kasamahan, ngunit umalis sila, nagpapatunay lamang na hindi natin sila kasama sapagkat umalis sila. So ito yun. Then, some will turn away from the faith by paying attention to deceitful spirits. Yan, deceitful spirits, di ba? Magdaraya, 2 Corinthians 11:14, magpe-pretend, do not be a wonder kasi ang diablo ay kayang magkunwari ng anghel ng kaliwanagan. Sabi niya, deceitful spirits and demonic instructions. Yan, deceitful. Pag sinabing deceitful, yung sinasabi nga na parang magkukunwari na tupa sila. Hindi magdadamit tupa, kundi magkukunwari. They will pretend to be one of us para maka-infiltrate sila sa atin. Magdadala sila ng Bible, magdadalhin nila yung pangalan ng Panginoon Kristo, pero we are being warned already doon pa man. Then, verse 3, they forbid marriage and required abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Okay, ito yung ginagamit nila sa atin, pero ang context nga nito, according sa mga nag-study, ang pinapatungkalan nito ay ang mga Gnostics. Kasi ang akala nila, everything is evil. Kaya nga pati ang pag-aasawa is evil. So yan, it refers to Gnostics. Sa atin, hindi tayo pwede akusahan dito na tayo ay hindi nagtuturo na hindi mag-asawa. Kasi meron tayong sacrament of matrimony. Gets nyo, kung bawal sa atin ang pag-asawa, wala na ngayon Katoliko. Wala na silang makakain ng Katoliko kasi bawal sa atin mag-asawa, paano pa tayo dadami? Hindi.
Di ba? So, ibig sabihin, hindi tayo makakwalify dito. Kasi meron tayong sacrament of matrimony. Ngayon, paano mo yan ma-reconcile kung bawal sa amin ang pag-aasawa? Bakit may sacrament of matrimony kami? So, therefore, hindi namin pinagbabawal ang pag-aasawa. Okay. Bakit ang mga pari hindi nag-aasawa? Yan. Basahin natin mga doon sa Matthew 19 verse 12. Guwapo, Brad. Sa Matthew 19 verse 12, mga kapatid, bakit ang mga pari hindi nag-aasawa? Hindi dahilan sa ipinagbabawal. Hindi dahilan sa ipinagbabawal. Okay, so ibig sabihin, guwapo Brad, demonyo pala ang Panginoong Kristo, pinagbibintangan mo ang demonyo ang Panginoong Kristo at saka si San Pablo. Okay, sa Matthew 19 verse 12, mga kapatid. Sabi rito, some are incapable of marriage, sabi niya, for the sake, some are incapable of marriage because they are born so. Matthew 19 verse 12, babasahin nyo. Because they were made so by others. Ikatlong rason, some because they have renounced marriage. Itinakwil nila pag-asawa. Gusto nila single for life. So, and then, because they have renounced marriage, ang karugtong, for the sake of kingdom of heaven. Ang Panginoon sa Kristo mismo nagsasabi dito, and then, for the sake of the kingdom of heaven. And then, kasunod, whoever can accept this, ought to accept this. So, mismo ang Panginoong Kristo na nagsabi na may mga ilan na hindi nag-aasawa for the sake, they renounce it, for the sake of the kingdom. Sa Matthew 19 verse 12. Ngayon, kung sinasabi mo na ipinagbabawal ang pag-aasawa, bibintangan mo ang Panginoong Kristo na ang Panginoong Kristo ay sa diablo. Kasi siya pala ang nagbabawal ng pag-aasawa. And then, ganon din si San Pablo, pinagbibintangan mo na demonyo din si San Pablo. Kasi sa 1 Corinthians chapter 7, siya mismo naghihimok doon na mas mainam sa hirap ng buhay ngayon. Kung mabasahin 1 Corinthians chapter 7, na walang asawa. So you see? So alamin natin yung context. Alamin natin yung context doon. Verse 3, nabasa ko na. Alamin natin ang context doon, mga kapatid. So therefore, hindi makakukwalify ang Catholic Church dyan. So, yun ay patungkol sa mga Gnostics at sa mga bulaang propeta. Di ba? And then, ang sinasabi doon ay patungkol sa pagkain. Hindi natin pinagbabawal ang pagkain. Abstinence, sinatawag na fasting. Meron tayong fasting and abstinence during Holy Week lang. During Lent. During Lent, yung 40 days. Let us remember, may authority ang simbahan. Ano sinasabi? Sabi, Matthew 18:18, and then Matthew 16:19, ano man ang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ano man ang ipagduhintulot ninyo dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. So therefore, hindi natin pinagbabawal ang pagkain ng karne entirely. Sa Gnostics, pinagbabawal talaga nila. So hindi pa rin tayo makukwalify doon. Kasi meron na lang tayong certain periods of time. Kasi ang Lent is pakikiisan natin sa suffering ng Panginoon. Pagninilay natin. Sa Biyernes Santo, sinasabi ng simbahan, may fasting tayo. Mag-fasting tayo sa Ash Wednesday and then Good Friday. Mag-fasting. Ang Biblia ay nag-assure sa atin na mag-fasting. Ang Panginoong sa Kristo, in fact, nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. And then, ang simbahan may authority. Ano man ipagbawal ninyo dito sa lupa, ay pagbabawal sa langit. Ano man ipahintulot ninyo dito sa lupa, ay papahintulot sa langit. So you see, hindi bawal ang karne. Pero there are some period of time na sa Lent, during Lent, and then every Friday of Lent is sinasabihan, ina-admonish in church ang member na let us not eat meat on Fridays of Lent. Hindi entire life namin. Ang sinabi dito sa context, ipagbabawal din ang pagkakain ng karne. Sinasabi doon, walang specific period of time, pero all throughout sa kanila yun. Ay sa atin, period of time lang, during Lent lang, para pakikiisa, pagdinilay sa suffering na dadaranasin ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Yan. So,
So maybe that is by now, my dear brothers and sisters. So pinag-iingat tayo, hindi ko muna nagdadala ng pangalan ng Panginoon sa Kristo, nagdadala ng banal na kasulatan para ipahayag sa atin. Ingatan natin yung sinasabi natin, let us test every spirit. At sinasabi doon sa Galatians chapter 1 verse 8, yan yung babala sa atin. And then yung sa 2 Corinthians 11:14, hindi ko mo papakilala ng anghel, magpapahayag na ito ang sinasabi. At kapag salungat doon sa tradition na itinuro sa atin ng mga alagad, 1 Corinthians chapter 11 verse 2 and then 2 Corinthians 2:15, ay makikita natin na dapat madidisqualify sila kaagad. Na they are not with us, they are not belong to us. Yun. Kaya mag-ingat tayo na parang akala mo tupa, ay nagkukunwari lang pala. Nagdadamit tupa para maka-infiltrate sila sa hanay natin. So, shalom mga kapatid. May God bless us all and keep us safe and sound today and always including all our loved ones and all our possessions. In Jesus' name, amen.